Lungsod ng Maynila ang nangunguna sa listahan ng MMDA na may pinakamaraming bahaing lugar sa Metro Manila. Mababa raw kasi ang lugar at sinasalo nito ang tubig mula sa mas matataas na lugar. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. 10 oras na ng gabi pero maraming commuter pa rin ang walang masakyan sa bahagi ito ng Pasong Tamo sa Makati dahil sa baha traffic kasunod ng malakas sa ulan. Naging malakas din ang buhos sa ulan sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Ang MMDA naglabas na ng bagong listahan ng mga flood-prone area o mga bahaing lugar sa Metro Manila. Pinakamarami sa lungsod ng Maynila. For advance notice sa mga publiko na kung umuulan at medyo malakas ang ulan, baka pwedeng iwasan na nila yung mga areas na yan kasi posible magkabaha. Tatlong dahilan ang tinukoy ng MMDA kung bakit bahain ang isang lugar. Una ang geography o dahil sadyang mababa ang lugar at sinasalo nito ang tubig mula sa mga matataas na lugar. Tulad halimbawa ng tunnel sa kanto ng Pasong Tamot EDSA sa Makati, naabot baywang ang baha sa tuwing malakas ang ulan. Nariyan din ang mga daluyan ng tubig na nababarahan ng basura o di kaya pinamamahayan na ng mga informal settler. May mga bahay sa taas ng mga estero. Kaya hindi natin malinis dahil hindi makapunta yung tao natin doon, hindi makapunta yung ating mga heavy equipment. Dagdag pasakit din ang mga di matapos-tapos sa construction ng mga drainage o kalsada tulad na lang ng flood control project sa May Silos Circle sa Mandaluyong. Mag-aapat na taon na to. Actually, konting baha lang, wala pang 30 minutos. Ano na yan, hindi na kami makadaan. Nagsa-sidecar kami, tapos mas mahal ang singil ng sidecar. Paliwanag ng DPWH NCR, marami silang mga na-delay na proyekto dahil sa ipinatupad na election ban sa mga construction. Pero minamadali na raw nila at nasa finishing stages na ang mga ito. Yung mga major flood control tulad ng low main drain, no? Itong mga main drainage natin, no? Yung dormitory sa katong May Silo, San Francisco, dito sa Mandaluyong. Ang MMDA dinagdagan na rin daw ng 25% ang pumping capacity ng 12 sa pinakamalalaking pumping station sa Metro Manila para mabawasan ang pagbaha. Ivan Mayrina, GMA News.